Welcome po sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Alam po ba ninyo na may mga ahensya sa iba't ibang panig ng mundo na hindi lamang po nagpaplano kundi gumagawa na ng mga hakbangin upang makapagpatayo ng komunidad sa Mars? Opo. Nandyan halimbawa ang NASA, ang Mohammed bin Rashid Space Center ng United Arab Emirates, nandyan ang SpaceX, at may iba pa. Nakakahanga. Pero mas nakakahanga yung mga taong magvo-volunteer para dito. Sakaling matuloy na po ito, Sapagkat sinasabing yung mga unang taong mapupunta doon para magbuo ng mga komunidad, mag-ayos sa mga gamit, mga kinakailangan, magtayo ng conducive or safe na environment, one-way ticket lang. Wala nang balikan. Doon na sila mamamatay. Sipin po niyo yun. Yan nakakanga Dapat buang loob mo. Ano man ang maging sitwasyon mo. Sino mang taong isakripisyo mo, naiiwan mo sa mundong ito sapagkat wala nang balikan ito. Parang ganito po ang sinasabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon para sa mga gustong sumunod sa Kanya. Una, ang sundan natin siya kahit saang sitwasyon. So you see, hindi lamang po lugar ang pinag-uusapan natin dito, kundi sitwasyon, pagkakataon. Sapagkat po pwedeng nasa magandang lugar tayo, nasa magandang katatayuan tayo, pero pwedeng maging pangit ang sitwasyon. Pwede kasi tayong i-lead ng Panginoon sa mga sitwasyon na hindi natin naakala. Halimbawa, papaano kung i-allow ng Panginoon na magkasakit tayo ng malubha, magipit tayo ng sobra sa pera, ang karoon ng malaking problema sa pamilya. Ang hamon ng Panginoon, dapat sumunod pa rin tayo sa Kanya. Hindi sa sitwasyon lamang na gusto natin o wini-wish, pinipray natin, kundi kahit sa mga sitwasyon na inaalaw ng Panginoon na maranasan natin. Sapagkat kung doon tayo iaalaw ng Panginoon, kung doon tayo maililid ng pagsunod natin sa Panginoon, ibig sabihin lamang doon sa sitwasyong yon, meron tayong dapat gawin, meron tayong misyon. At sigurado rin naman na sa sitwasyong nun, nandoon din ang Panginoon upang sa atin ay tumulong. Ikalawa, sinasabi rin sa atin ng Panginoon na magsakripisyo. And this entails sacrificing even the most important person or thing in our life. You see, hindi po kinokontra ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon yung pagpapalibing sa magulang. Lalo pat bahagi ng kautusan ng Diyos ang igalang ang magulang. And certainly, lalo na para sa mga Hudyo noon, ang pagbibigay ng maayos na libing at dissenting libing para sa magulang ay bahagi ng ika-4 na utos ng Panginoon. Kaya lang, dito ay ine-emphasize sa atin ng Panginoon na kahit pa sa mga napaka-importanteng gawain, bagay at tao sa buhay natin, dapat siya ang pinaka-topmost, most pa priority natin. Sapagkat pwedeng gamitin ng kalaban ang mga taong mahalaga sa atin, ang mga bagay na mahalaga sa atin upang ilayo tayo sa Panginoon natin at i-distract tayo sa misyon natin. Sigurado ko po, at ito'y alam nyo rin, na maraming mga nakagagawa ng masama, nakapanloloko ng kapwa, nakapagnanakaw, nakapananakit ng kapwa, na-involve sa napaka-sistematikong at napakalalang korupsyon dahil sa pag-iisip ng kapakanan ng pamilya. Meron tayong kasabihan, ang taong nagigipit sa patalim, kumakapit. But I don't think yan ay patungkol lamang sa taong nagigipit para sa sarili niya. Halimbawa, naghihirap siya. Halimbawa, may malubhang sakit siya. Halimbawa, gutom na siya. Sapagkat nakakasigurado ko na marami sa atin dito ngayon, ang kahit na gipit na, personally hindi pa rin sa patalim kakapit.
Sigurado ko doon. Pero sigurado ko na ibang usapan na kapag yung mahal na natin sa buhay, ang nakikita nating nagigipit, ang nakikita nating nasasaktan, nahihirapan, nagugutom, o may malubhang karamdaman. You see, alam kong ito ay extreme na halimbawa na, pero pagpapakita po sa atin ito na napakahalaga para sa atin ng pamilya natin. And so, we must be on guard sapagkat, as I said, pwedeng gamitin ito ng demonyo para hindi natin gawin ang tama at dapat o pinakamabuti nating gawin. Aminin po natin na there are times na kahit hindi naman gipit na gipit ang pamilya natin, nakakagawa na rin tayo ng masama para sa kanila. Ganun sila kahalaga. Kaya, maging listo po tayo sapagkat po pwede silang gamitin ng demonyo. Ikatlo, hinihiling sa atin ng Panginoon na huwag na tayong lumingon ng lingon. Wala po akong masyadong alam sa pag-asaka, bagamat magsasaka ang aking ama. Pero simplihan na lang natin yung sinasabi dito ng Panginoon. When we are moving forward, kapag tayo sumusulong, walang mangyayari sa atin. Hindi tayo kaagad-agad at hindi tayo maayos na makapupunta sa direksyon na tinatahak natin sa lugar na gusto nating puntahan kung lingon tayo ng lingon sa likod o kaya sa side, sa tagliran, kahit saan. Hence, ang sinasabi sa atin dito ng Panginoon, magkaroon tayo ng focus sa pagsunod natin sa Kanya para hindi na tayo ningas kugon, para kung ano yung dapat natin gawin ay gawin na natin ngayon, para hindi na tayo masyadong nagbabackslide pa, balik uli sa paggawa ng masama, balik uli sa bisyo, balik uli sa pagiging pleasant, kaya hindi gumagawa ng mabuti o yung mga dapat nating gawin. Focus. Hindi po ba kayo nagtataka kung bakit marami naman sa atin dito ang nagsisimba naman, nagmamahal naman, nagsasakripisyo, gumagawa naman ng mabuti, pero hindi pa handang mamatay. O kung sakali ay hindi sigurado kung sa langit ang diretsyo. Hindi po kaya maliwanag na patunay ito para sa atin na hindi pa talaga natin na i-commit 100% and totally sa Diyos at sa misyong ibinibigay niya sa atin ang sarili natin. Kaya nakakahanga po yung iba na handa nang mamatay. Lalo na kung ang katwiran nila ay gusto na nilang makasama ang Diyos sa kabilang buhay. At dahil sa palagay nila ay nagawa na naman nila yung mga pinapagawa ng Diyos sa kanila. Nakakahanga po yung mga taong ganito kasi wala naman po ito sa edad eh. Kasi may mga taong sobrang tanda na pero hindi pa rin handang mamatay at marami pa rin gustong gawin sa buhay. Samantalang may mga bata, may mga kakilala ako. Kaya ayokong sinasamahan yung mga taong to. May mga kakilala ako na kahit 30 pa lang, kahit 40 pa lang, handang-handa nang mamatay. Kaya wala sa edad nasa malalim na relasyon sa Panginoon na nakikita sa lahat ng sitwasyon, anuman ang pagkakataon. Simply put, katulad ni Saint Therese na inaalala natin ngayon, kahit batang-bata pa, handang-handa na mamatay nung siya'y nabubuhay pa. At kahit na sa anumang sitwasyon, mahirap mang sitwasyon, madali mang sitwasyon, sa anumang pagkakataon, nandoon ang kanyang kabutihan. Mabuting tao siya kahit saan, kahit kailan, at kahit sino ang makaharap niya. Yun lang naman ang pagkakaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon. At yun lang din naman basically ang ating misyon. Kung bakit parang mas madali pa sa tao ang tunguhin ang Mars kesa gawin ito. Kaya sana pag-isipan po natin itong mabuti. Pwedeng hindi natin pangarapin ang pumunta sa Mars. Pero hindi po pwedeng hindi natin pangarapin ang makasama ang Panginoon sa buhay natin. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang.